Dismayado si Transportation Secretary Vince Dizon sa palpak at hindi matibay na bollard o harang sa NAIA na nagresulta sa malagim na trahedya. Human error naman ang isa sa mga anggulong tinitignan sa insidente. Live mula sa NAIA Terminal 1, nasa frontline balitang yan, si Gio Robles. Gio, sa ngayon, nasaan na yung SUV driver? Gigi, nasa kustodiya ng PNP Aviation Security Group ang suspect na sumailalim sa inquest proceedings ngayong araw o paunang investigasyon sa harap ng piskalya. Bago nito, sinuspinde ng LTO sa loob ng 90 days o mga 3 buwan ang lisensya ng driver na kumitil sa 2 buhay, kabilang ang isang batang babae. Humahagulgol ang lalaking ito sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Anak ko yan! Anak ko yun! Anak ko yun! Siya ang ama ng 5 taong gulang na babae na isa sa mga pumailalim sa SUV na nang-araro sa departure entrance ng NAIA Terminal 1. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biglang pagharurot ng SUV sa entrada ng airport. Saktong matao ng mga oras na yon, kaya marami ang nahagip. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakailag ang mga biktima. Ayon sa driver, may humarang daw sa kanyang isang sasakyan, kaya siya nataranta at natapakan ang accelerator sa halip na brake. Pero taliwas ito sa kuha ng CCTV kung saan makikitang wala namang humarang na sasakyan. Sa lakas ng impact ng pagbangga, nagkayupi-yupi ang harapang bahagi ng SUV. Bukod sa batang babae, nasawi rin ang 28 anyos na lalaking biyaheng Dubai para sana sa isang business meeting. 4 na iba pa ang isinugod sa ospital. Bukas na muli ang departure entrance ng NAIA Terminal 1 kung saan bumangga ang SUV kahapon. Nilinis na ang lugar, inalis na ang bakas ng insidente pero naroon pa rin ang alaala. Nasa lugar na ito, tila tumigil ang oras kahit saglit. Nilagyan pansamantala ng barikada ang bahagi ng entrance kung saan mismo binawian ng buhay ang mga biktima. Ang bollard o harang sa mga sasakyan na nasira kahapon, napalitan at nasementohan na. Hindi na itago na Transportation Secretary Vince Dizon ang pagkadismaya sa bollard na bumigay kahapon. Sa bollard na bumigay, na hindi siya ganun katibay, obviously, nakalusot eh. Ang purpose nga ng bollard is really, kailangan doon na huminto yung ano eh. Dapat yun huminto na doon mismo eh. So, iniimbestigahan na to ngayon ng both ng MIAA at ng San Miguel Corporation. In fact, Mr. Ramon Ang and I spoke about it when we saw it, and they said that they would look at it and most likely they will be replaced by the operator, by San Miguel. Sa ngayon, na-inquest na ang 47 taong gulang na SUV driver na kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Aviation Security Group. Nandoon din ang naaksidenteng SUV. Base sa investigasyon, naghatid lang ang driver sa NAIA. Human error ang isa sa mga anggulo na tinitingnan sa insidente. Nung umalis po yung kanyang pasaheros, nakita natin na umabante. And then pagbalik po niya sa sasakyan, and then when he attempt na paalis na po sana, ay pumabante yung sasakyan, nataranta ang kanyang apakan. Akala niya is brake, but it was the accelerator. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa kamera ang suspect na sumailalim na rin sa drug test at negatibo na. Ayon doon sa PNP Aviation Security Group, mahaharap siya sa patong-patong na kaso. Kanina, Jiggy, bago tayo umere, doon sa entrada ng NAIA Terminal 1, ay manakita na tayong bulaklak na nakalaga kung saan mismo nangyari ang insidente bilang pakikidalamhati sa mga magulang ng mga nasawing biktima. Doon naman sa tanong kung ano yung posibleng kasong kakaharapin ng may-ari, totoong may-ari ng mismo SUV. Ayon kasi dito kay Chief Cesar Lumawes ng PNP Aviation Security, NCR, ay walang kasong kakaharapin yung totoong may-ari ng SUV. Bagkus sa harapin ito ng kanyang driver. Kasi nung nangyari yung insidente, Gigi, na pag-alaman natin na itong suspect pala ay personal driver at hinatid niya yung kanyang amo dito sa NAIA
NAIA bago mawalan ng kontrol siya doon sa sinasakyan niya. Kasi yung kumbaga base doon sa batas o sa opinyon nitong hepe na si Lumawes ay hindi lasing, kumbaga, or hindi intoxicated itong suspect natin, kaya hindi na madadamay yung totoong may-ari nitong SUV. Jiggy. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.